Hi, I'm Benedict Mike. I'm the writer, director for Maple Leaf Dreams. Hi, ako po si Santos. Ako po ay actor-dancer. Lead actor. Lead actor. What makes you, doon na sabi nyo na kanina sa press con, quick na lang, ano yung inspiration nyo? Ba't kayo gumawa ng movie about sa OFW sa Canada? Since marami nang nagawang OFW movie before. Nandun yung wife ko tsaka yung kid ko. Ah? Yeah. So yun ang unang inspiration kasi nandun yung asawa ko tsaka anak ko. Basically yun ang una. Which is yung anak ko ni Direk kasama sa movie. Oh, kasama rin siya doon sa movie. Artista din. Kasi ang hirap kumuha ng artistang bata doon. Kasi yung artistang bata. Siya magaling po. Parang ng Kim J. Siya rin yung kay Kim J. Kay Kim and J. Iba yun. Ibang anak ni Direk. Oo. Yung ito yung lalaki, yung bunso. Sa Kim J yung babae. Pero kasi kanina nabanggit mo yung parang about sa crab mentality. Parang sabi nyo hindi sinama sa story nung sa On the Wings of Love. Dito ba may ganun pa din na ano? Actually baligtad. Sa On the Wings of Love. Ay hindi namin ginawa dito. Pero ginawa namin sa On the Wings of Love. Kasi sa On the Wings of Love, if you can see, it's very positive. Di ba yung dito, yung mga taga-America, they help. Di ba? Actually yun ang mahirap kasi. Pag pumunta ka naman doon, marami naman tutulong sa'yo. Pero syempre, di ba, yung isang maganda, yung maraming maganda, isang pangit. Ang na-highlight yung pangit. Di ba? So yun ang nagiging tendency. Pero hindi naman lahat crab mentality. Meron, pero marami rin naman tumutulong. So yun, we showed there na tumutulong. Dahil marami sa Canada, marami tumutulong. Derek, how many days kayo nag-shoot sa I think 12 to 15 yata. 12 to 15 days kami doon. So, winter? Hindi naman winter. Mahirap pag winter. Mamatay ka doon. Pero yung nag-shoot po kami doon, Pero fall. lamig. Ano season po ng time na yun? Spring yata, pero malamig pa. Lamig pa rin. Malamig Kasi pa. coming from winter pa kasi. pero ano kayo doon? All Filipino crew or skeletal or meron kayong counterpart sa Canadian. Canada? Meron kaming Canadian counterpart na producer, pero Filipinos rin sila. Pero doon sila naka-base. So when we went there, sinalubong na nila kami. So maganda yung kasi yun, at least mga Pilipino na nandoon. Yung iba doon mga citizen, yung iba doon mga students. So kaya maganda yung collaborative effort. Ikaw, Ellie, what's your memorable experience doing the movie? Yung po para sa akin, yung mga Pilipino nga po na tumulong sa amin. Kasi po lalo po sila Sir Wilson. Sinama na rin sa movie kasi nakakatuwa rin po kasi sobrang passionate din talaga po sila. Lalo na po yung nalaman nila na about sa OFWs nga po. Na, yun yung nagmarka sa akin, yung mga Pilipino po doon na nakatama. Ano yung may mga realization ka ba? Parang yung mga nagtatrabaho doon na OFW, ikaw ba personally? Ano yung ako po yung pinaka-realization ko rin po talaga sa movie po na hindi talaga po madali yung buhay. Tsaka lalo na po sa mga mataasang pangarap po, tsaka lalo na po yung mga gustong tumulong sa pamilya nila na nag-OFW. Talagang mahirap talaga po. Tsaka ano po yun, parang challenge talaga siya kasi dito sa bansa po natin, nahihirapan po sila na doon lang po sa Canada. Pero ikaw ba personally nakarelate ka dun sa character mo? Yes po, nakarelate ako kay Maki kasi po si Maki siya po yung pinaka tumutulong sa lahat ng mga mahal niya po sa buhay na ako po personally, dinala ko na rin po na gusto ko talaga tumulong sa mga tao. Ikaw, Derek, ano yung pinakamahirap na or unforgettable experience mo na shoot? Sa Canada. Actually, Yun din. weather, malamig eh. Tapos yung we had our last day, we shot yung real people. At saka we casted real people na real Filipinos. Si Wilson, yung Wilson doon, siya talaga yung may-ari ng restaurant. Yung may-ari ng bahay na pinag-shootingan naman, sila talaga yung may-ari ng bahay. So tapos yung testimonial, mahirap na ang sakit kasi yung pinalabas last week yung mga testimonial ng mga tao doon Ang painful, yung sinasabi nila, galing ka sa dadali mo doon 23 kilos lang ng buhay mo. Ay, oo. Diba? Pupunta ka doon so dalawang 23 kilos lang ng buhay mo. Yun lang ang dala mo. Pag pumunta ka doon, wala ka namang cargo. So, ang sakit isipin nun. Mag-uumpisa ka. Ang hirap kasi you have to have multiple jobs talaga. Ganun. Mahirap, malungkot.
Yun ang mahirap doon, ang lungkot, lalo na pag inabot ka na ng winter. Actually, di ba yung may study nga, sa atin ang pinakagamot na nabibili is Biogesic, gamot sa sipon, sa ubo, sa lagnat. Doon, antidepressant. Sa kanilang number 1 na antidepressant. Sa mga Americas. Kasi pag dumating ang winter, hindi ka makalabas ng bahay. Pero doon rin nagiging strong yung family. Kasi wala kayong tatakbuhan kundi isa't isa eh. Pag yung mag-partner, doon kayo magtitibay kasi kayo dalawang lang talaga. Direk, do you do, nag-research ba kayo talagang mga real life story? Can you share ano yung parang pinaka-main reason ba't sila nagmamigrate sa Canada? Kahirapan dito, di ba? Ang hirap ng buhay dito eh. Tsaka usually yun naman eh, hirap ng buhay dito tsaka para sa pamilya talaga. Dalawa eh, para sa pamilya dito tsaka para sa magiging pamilya nila. Better future. Yun. Then, nag-reach out din po ba kayo to any NGO or to any group na for statistics? Hindi, nandun na ako eh. Kausap ko na yung mga totoong tao eh. At saka yung tao dito, kinausap ko yung mga tao doon. Yung mga ilang years na. We interviewed someone doon eh, nasa movie rin siya. Parang ilang years na sila doon, 20 years ganyan, 15 years. So, lahat ng kwento ng doon, ikikwento niya na sa'yo, lahat ng struggle ng mga tao. At saka yung mga artista namin, buhay nila yung kinikwento nila eh. May success story na forklift driver, yung asawa niya, nanny, tapos nakapagtayo silang restaurant. So, mga buhay na nila yung kinikwento. Meron napakasakit ng mga kwento doon, yung mga nanny. Kasi pag weekend, wala silang mapuntahan. Saka yung mga iba po yung kanya-kanyang reason din po sila ba't sila punta ng Canada. Parang marami din po yung mga grabe talaga po yung nangyari sa Canada. Pero yung mga pupunta po ron, pag makasenso na sila or makikita na stable, hindi na sila babalik sa Philippines or nag-ano na ba sila? Permanent residency? Wala na. Most na pupunta ron at nakalampas din na po. Hindi ka na babalik eh. Kasi maganda yung benefits nila eh. Maganda yung Kaya marami nagmamigrate. Free yung school. Una kung may anak ka, free yung school. Mas maganda yung mga eskwela. Yung public school nila maganda. Kala mo international school dito. Tapos, maganda yung mga facilities. Maganda yung kalye. Hospital direct. Yun lang, medyo mahirap pero libre. Malaking bagay yun. Di ba si Bea Santiago? Artista namin si Bea Santiago, di ba? Yung beauty queen. Di ba yung nagkasakit siya? Bea Rose yan. Pumunta siya ng Bea Rose Santiago. Bumalik siya ng Canada. Nakapagpagamot siya doon. Na libre. Pero may kidney something. Kaya okay na siya ngayon. Cast namin siya. Nakasama sa cast. Artista namin siya. Sino po ba yung mga nasa cast? Si L.A., si Kira. Tapos si Bea Santiago. Sa cast. Sa Pilipinas, si Joey Marquez, Doki Serna, Ricky Dabao. So meron din pala sinut dito sa 2 days dito. 20% ng film dito. Pero yung lahat po nang makikita niyo sa movie na taga-Canada, mga totoong OFW pala. Mga immigrants OFW. Doon ba sa movie parang meron kayong mga tourist destination na feature? Dami. Ano yung mga... Pero hindi namin ginawa parang travelog. Kasi actually iniwasan ko, nakita ko na wag natin gawin travelog, nakakahiya. Marami nga doon parang di ba yung selfie video. Kinuna namin ng selfie video. Sila mismo yung nagano. Si Kira, kasi kumukuha sa sarili nila, ginamit namin yung footage. Nasa kwento din naman. Hindi kasi ganun na di ba? That's the main difference dati. Wala namang ganun sa mga pelikula eh. Ngayon pag pumunta ka, di ba? So ginamit namin yung device na gano'n. Kaya mas masaya. And would you make another one like this in the future or parang similar topic? Actually, sa Canada pa lang ang dami ng kwento. Hindi pa namin kasi ang daming kwento. Alam mo, merong kwento pa doon, ang ganda. May basement na bahay doon, may 4 na kwarto, ang nakatira puro lalaki na hiwalay sa asawa.
Oo. Kasi doon niya, laging problema yun doon, naghihiwalay yung mga mag-asawa. Siya kahit ako personally para sa community talaga gusto ko. Kasi yung connection, Last question. Pinoy connection. Yes po. And then, please transfer to the next table. Thank you. Last question. Photo na lang. Okay ka na. Ayun pa pa, video invite to come. Anyway, early invite. Kayo na lang, share na kayo. Ikaw na mag-invite. 3, 2, 1. Kasama po natin ang cast ng Maple Leaf, show in Sinig, Maynila in September. Hello po, ako po si Eli Santos and this is my director, Direct Benedict Higue po. At we are here to ask you please support our movie po, Maple Leaf Dreams po, coming out soon po, and I hope to see you all. Maple Leaf Dreams, September 6 to 10. And then theatrical namin, nationwide, September 25. Wow, it's theatrical. Good luck!